Hello, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula sa CCF Communications at kasama po natin ang ating speaker at aking discipler na si Pastor Julius Rayala upang sagutin ang inyong mga katanungan. Question number 1. Sa ating pananampalataya sa Diyos, ano ang mas matimbang sa dalawa? Ang kaalaman sa salita ng Diyos o ang pagiging mabuti sa kapwa? Yeah, it's a false dichotomy to choose one over the other. Parehas importante. Tandaan natin, di ba? Right understanding would lead to right actions. But kailangan mo lang maintindihan na yung pagkaaral mo ng salita ng Diyos, kailangan talaga tama. Na paano mo nalaman kung tama yon? Lalo mong minamahal si Lord at lalo mong minamahal yung kapwa mo. Kasi sa 2 Timothy 3:16-17, sabi doon, very important, malinaw na yung Bible o yung Scripture, ito yung ibinigay ng Diyos para sa atin makatulong, para ma-equip tayo, para gumawa ng mabuti para sa ating kapwa. Amen. Napakagandang sagot po nun, Pastor Julius. Question number 2. Napag-aralan natin ngayong araw kung paano pangalagaan ng ating kalayaan nang hindi nakakatapak ng iba. Ngunit, maaari bang mangyari na meron tayong malinis na konsensya, maayos na motibo, pero nakakadapa o nakakasakit pa din na resulta? Of course, pero dapat makita natin na ang importante dito yung motibo mo. Kasi lahat ng ginagawa natin para kay Lord yon. And pwede natin sabihin na para sa ibang tao, pero pag mali ang motibo, mananagot tayo sa Diyos eh. And especially when we are doing what is right, for example, correcting or exercising yung right or ibinababa natin yon, pagka ginagawa mo yung tama, it doesn't assure na everyone will be pleased. Kaya importante tama yung motibo at doon mo siguraduhin kasi ang pinaka-importante ma-please mo si Lord lang. Now, on the other hand, to add up, sa verse 8 malinaw, sinabi rin ni Paul, hindi talaga issue yung karunungan saka yung pagsunod o hindi. Pero ginagawa mo ba to out of love? So malalaman mo na ito, tama yung motibo mo kasi mahal mo si God at mahal mo yung tao. And maganda, ibigay mo yung resulta sa Panginoon kasi masakit ang katotohanan. Pero minsan may mga delivery na kahit na masakit, nakaka-build up pa rin kasi ramdam yung tunay na pagmamahal. Salamat sa sagot na yun, Pastor Julius. At para sa ating huling question, paano malalaman kung ang ating pinapairal na sa buhay ay ang kaalaman na nagpapayabang o ang pag-ibig na nagpapatibay? Una, Bible. So, kailangan mo magbasa ng Bible, kailangan mo aralin to, kasi ito yung magsasabi ng tama o hindi. So, dun sa mga gray areas na hindi ka sure kung pwede ba to o hindi, kailangan mo namang i-check yung sarili mo. Kasi ikaw lang makakaalam niya kung ginagawa mo ba yan para magmayabang, para ipakita sa ibang tao na marami kang alam, at alam ng Diyos yan at hindi mo pwedeng lokohin sigat at ang sarili mo. Yung pangatlo dito, yung reaction and response nung Christian community. Always remember, lahat tayo may banal na spirito. And they will affirm it kung tama yung sinasabi mo na hindi ka nagyayabang, makikita yung humility. And they will also react pag makikita yung kayabangan. Siguro to add na lang, no? Depende rin sa purpose eh. So for example, marami kasi dyan sinasabi na, eto, concern na ako para to sa mga batang Kristiyano. Pero may kita mo yung mga words na ginagamit sobrang lalim. Sobrang matatandang English na and hindi na maintindihan. So obviously, may kita mo, it's all about mocking and pagyayabang. Iba naman, magagana talagang all points are correct. Pero may pagtawa, may pang-iinsulto. So obviously, hindi yun nakaka-build up. Kasi kahit tama ka, katulad sinasabi ni Paul, pwede maging tama ka pero mali pa rin. Kasi walang pag-ibig. So yun siguro para sa mga tanong. Salamat, Pastor Julius. Ang ganda nung sinabi niya. No? Talagang sa huli, yung pag-ibig pa din yung dapat manaig. Maraming salamat, Pastor Julius, sa pagsagot sa aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin ng mga pamilya na nais lumago sa kanilang relasyon sa isa't isa na sumali sa Across Motivate Family Camp na mangyayari ngayong October 6 to 8 sa MMRC Batangas. Para sumali, puntahan lang ninyo ang CCF Across Ministries Facebook o i-scan ang QR code na makikita nyo sa inyong screen. Kita-kits po. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.